Kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo ang mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga tao galing sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa bigat ng mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga. Aayaw at aayaw talaga. Bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Pero, ang mga taong nag-decide na dumiretso lang sa buhay, sila yung matitibay na. Sila yung na-shape ang pagkatao dahil sa tindi ng hirap ng buhay. O kaya, sa tindi ng hirap ng sitwasyon. Talagang ang mga darating sa buhay nila sa future ay parang wala na lang. Tama, manggaling na sila sa pinakamahirap, pinakamatindi. Oo naman, nasa kanila ang desisyon kung ayaw na nila. Pero, ano ang pakinabang kung ayaw na sila? Sa bandang huli, sila ang talo. Sabi nga nila, bahala na si Lord. Malalakas ang faith ng mga taong ito. Pinanggalingan na nila yan. Kaya alam na nila na hindi naman talaga magtatagal ang sitwasyon nila. Sa mga nagdaan, napatunayan na nila na gagaan ang lahat. Lalo na kung sukuan tayo. Isinusuko nila lahat sa Diyos. Pwede naman talaga yun. Dahil kung sila lang yan, wala. Hindi nila kakayanin. Hindi nila matitiis ang lahat. Kaya dapat may laging aasahan. Kailangan may laging kakapagan. Kung malalaman mo ang buong kwento nila, hindi lang iisa ang kwento nila. Marami na. Marami ng pagkakataon na ang pakikipag-usap nila o niya sa Diyos ay napakatindi. Minsan pa nga, naiiyak pa yan. Naluluha. Dahil oo naman, hindi lang siya apektado sa sitwasyon niya. Damay ang mga taong mahal niya. Damay ang mga taong malapit sa kanya. Kaya kung magdasal siya, isinasama na niya lahat para paglahatan ang blessings na gusto niyang mabuti. Kung titingnan mo ang buhay niya, maayos to. Kasi may guidance galing sa taas. Kapag naman isinuko na niya ang lahat, may direksyon na tayo makukuha sa Diyos. May gagawin na siya. Makikita mo at gagaan na ang lahat. Huwag mawalan huwag mawalan ang pag-asa. Aayos at aayos ang lahat. Basta kumapit, basta maniwala. Sa mga taong naging cause ng malaking problema, akala mo lang sila ang naging cause. Sa totoo lang, nire-ready ka lang ni Lord sa mas magandang plano niya sa buhay mo. Kailangan